ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Kidnapping at political vendetta. Ito ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte sa umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025. Sa kanyang inilabas na mensahe ngayong araw kasabay ng paggunita sa unang anibersaryo ng pagdadala kay FPRRD sa The Hague, sinabi nito na ang ginawa sa dating Pangulo ay maituturing na pagyurak sa karapatan ng isang individual na mapagkalooban ng patas na proseso sa sariling bayan. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Samantala, iginiit naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na hindi makakalimot ang kasaysayan sa isinukli sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pahayag sa kanyang social media, sinabi nitong hindi lang ordinaryong petsa ang March 11, kundi isang paalaala na sinuklian ang anyay katapatan ng kataksilan, ang serbisyo ng persecution. Hindi anya makakalimot ang taong bayan at kasaysayan na ang huhusga. Bago ito, muli nitong binigyang diin na si dating Pangulong Duterte ang nagpahintulot na maihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Samantala, hindi titigil ang abogado ni FPRRD na igiit sa International Criminal Court na pansamantala itong makalaya. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, patuloy silang magsasampa ng apela sa ICC para sa interim release nito. He should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a cane down the prison corridor. He shuffles because he's fallen over a number of times in prison. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. The intimidation of victims and witnesses, well, who are these victims and witnesses? We've discussed them at the confirmation hearing. The victims are suspected drug users and criminals. Kanina, nagtipo ng ilang kaanak na mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ng nagdaang administrasyon. Dumalo sila sa pagbubukas ng memorial wall kung saan nakatala ang mga sinasabing nasawi sa War on Drugs campaign. Bahagi rin ng aktibidad ang patuloy na panawagan ng hustisya sa mga nasawi. Binigyang diin ng mga ito ang pagkamit ng katarungan ay ang magpapatahimik sa mga pamilya ng mga biktima. Ginagawa namin dito, ginugunita namin ang 1 taon na si Duterte sa Hague. At saka ginugunita din namin ang kamatayan ng aming mahal sa buhay. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.